So ito yung timing na para maipatupad natin ito, maiwasan natin yung mga gustong magsamantala sa sitwasyon natin. So yung 50 pesos, pabor kami dyan. Ang Grecon, ang Presim, ito yung nakikita namin tamang gawin ngayon. Handang sumunod ang Grains Retailer Confederation o Grecon sa ipatutupad na 50 pesos na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon na inaprubahan na niya ang pagtatakda ng limit sa presyo ng bigas matapos ang kanya naging pulong sa Uplift Committee. Ayon kay Grecon spokesperson Orly Manuntag, magandang timing na rin aniya ito upang maiwasan ang pagsasamantala lalo sa kasalukuyang sitwasyon, bunsod ng domino effect ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi hindi lugi rito ang mga kasamahan natin sa supply and value chain sa imported na bigas. Mababa pa naman ngayon ang imported, nagsisimula pa lang siyang tumaas. Sa tingin ko, wala tayong dapat pa ipangamba sa supply side. Subalit para naman sa ilang retailer gaya ni Junior Santos, bagamat wala siyang tutol sa pagpapatupad ng price cap, nangangamba naman siya na baka wala namang supplier o mga ahente na magbaba ng presyo para makasunod dito. Pag nabigyan kami mababa, natural nagpapapa namin. Kung hindi na kami magtitinda kaysa pulihin kami. Di ba? Tuubusin na namin yung nabili namin dati. Dahil yan, hindi naman kami direkta naroon. Mahango lang kami. Kaya siyempre, may patong. Kaya hindi namin matyak kung kakayanan namin. Sa ngayon nasa pagitan ng 55 hanggang 60 pesos per kilo ang presyo ng imported na bigas sa ilang pamilihan. Pero ayon sa Grecon, reasonable pa ang 50 pesos na cap sa imported na bigas. Kung nasa 36, 35 ang landed cost natin ng imported, may markup dito ang ating mga importer, wholesalers. So nasa 5 piso hanggang 6 piso ang kayang kitain ng ating mga retailer. So hindi ito magkakaroon ng problema sa nakikita ko. Wala rin anilang magiging pagbabago sa kalidad ng bigas dahil pareho lamang ito sa regular na ibinebenta sa merkado kahit pa ibaba sa 50 pesos. Nilinaw rin ng Department of Agriculture na ang epekto sa kalidad ng bigas ay kadalasang nangyayari lamang kung tatagal ng mahaba ang price control. Ngunit base sa huling mungkahi, 30 days lamang ang itatagal ng price cap bilang pamigil sa pagtaas ng presyo bunsod ng krisis sa petrolyo. Handa naman ang Department of Agriculture na magpatupad ng mga batas upang pigilan ang posibleng banta ng hoarding o pagtatago ng supply ng bigas. May kapangyarihan naman ng Bureau of Land Industry doon sa mga batas at saka doon sa amended rice tariffication law, and then of course dito pa sa isang batas doon sa anti-agricultural economic sabotage na magbisita doon sa mga warehouses ng mga traders natin at bigas. So part yan siguro, kapangan natin doon sa lalabas na iyo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.